Mabuhay na pagbati sa ating mga Itulay online learners sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng ating Itulay online tutorial. Muli, ako si Tutor Leo mula sa San Roque Dao High School, Lubao North District, SDO Pampanga, ang inyong magiging tutor sa Araling Panlipunan 8, kasaysayan ng ating daigdig. Okay, tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan, ika-4 na linggo kung saan tatalakayin natin ang mga sumusunod. Rebolusyong Siyentipiko, Rebolusyong Enlightenment, at Rebolusyong Industrial. Pero paalala, ihanda nyo muna ang inyong lapis, kwaderno, notebook at ang module. At ang ating gagamitin sa talakayang ito ay ang Araling Panlipunan 8, module na isinulat ni Rusty Ejercito at itilathala ng Region 7 Schools Division of Negros Oriental. Inaasahan ang inyong aktibong pakikilahok at definitely kung alam nyo ang sagot at may idea kayo, magsulat lang or mag-type lang sa ating chat box. Okay po. So, bago natin simulan ang ating paunang pagtataya, batiin ko muna ang ating mga taga-subaybay na mula sa iba't ibang division ng Pilipinas. Sige nga, basahin po natin. Isang magandang hapon sa iyo, Raisa May Bulusan Victor, Alaysa Nicole P. Sawal, Angeline Aguayo, Mariel Mendoza Soriano, Vin Aldrich Galastinao, Altea Gwyneth Aguinaldo Viernes, Kyra Kilit Von, okay, Catlea Soriano, Raven Manuel, Zarvel Mendoza, Trixie Tan Enrique, at Charmy. Nasaan ba si Charmy? Hindi ko makita ang surname ni Charmy. Ayon, si Charmy Dominguez kasama si Ivan Lucy Aquino. Magandang hapon sa inyo. Okay, so tingin ko dahil nabati ko na ang ilan sa inyo, ready na tayong sumagot sa ating paunang pagtataya. Panuto lamang, piliin ang titik ng tamang sagot at kung alam niyo ang kasagutan, i-share lamang yan dito sa ating chat box. Okay po? Handa na ba sa unang katanungan? Alright. Sige po. Ang unang katanungan po natin, ang teorya ni Ptolemy na ang mundo ang sentro ng solar system. Ulitin ko ang katanungan, ito daw ay ang teorya ni Ptolemy na ang mundo ay ang sentro ng solar system. Online, ito ang inyong mga pagpipilian. Ito ba ay A, planetary motion, B, geocentric, C, sinocentrism, o letter D, heliocentric. Ano kaya ang tamang kasagutan? Okay po. Habang hinihintay ko ang inyong kasagutan, batiin ko ang ating mga bagong kasama na nanonood ngayon. Elza Perpuse, okay? Binanggit niya rito si Angel Johan Nicolai P. Guevara mula sa Gutad National High School. Jillian Donato, Chris Daniel Fernando Mendoza, Reniel Colleen Rignon, okay, from San Mariano National High School, Sebastian Kyle, Wilma Flores, hello po sa ating lahat. Okay po, meron na kayang sumagot or nakakuha ng tamang sagot. Okay, so ang hinahanap po natin muli dito ay ang teorya ni Ptolemy. Okay, pagbati po, good afternoon, magandang buhay, Ma'am Rowena Alipio na nanonood ngayon mula sa Gutad National High School. Okay. Tignan nga natin ang tamang sagot sa ating katanungan. Ang tamang sagot sa ating number 1 na katanungan ay letter D, geocentric. Okay, nakakuha ng tamang sagot? Sino kaya nakakuha ng tamang sagot? Okay, nagbigay na ng kasagutan si Carabin Gabriel Villamor, Mariel Mendoza Soriano, Trixie Tan Enrique, Catlea Soriano, pero naibigay ko na ang tamang kasagutan. Tama ka, Marniel. Ito ay letter D, geocentric. Okay, kasama rin si Catlea Soriano na nagbigay ng tamang kasagutan. Let's proceed to question number 2. Siya ang nakaimbento ng flying shuttle na nagpabilis sa paghabi ng tela. Oh, medyo difficult tong katanungan na to. Subukan natin sagutan ito. Siya ba ay sa letter A, Kai, B, Crompton, C, Diderot, o letter D, Arkwright? Sino kaya sa 4 na inventor ang nakaimbento ng flying shuttle?
Okay po. Good afternoon daw po. Ang sabi sa atin ni Carlene Agat Timpo from Gutad National High School. Gayon din si Camelia Joy Balido mula naman sa Godofredo Reyes Senior National High School. Good afternoon sa iyo, mga mahuhusay na online learners. Okay. Tignan natin ang tamang kasagutan para sa katanungang ito at tignan natin kung may nakatama dahil si Francine, si Marniel, si Ivan ay nagbigay na ng kanilang kasagutan. But the correct answer with this question would be letter A. Ay, wow, ang dami nakakuha ng tamang kasagutan. Very good tayong lahat ngayong hapon. Punta na po tayo sa ikatlong katanungan. Okay. Ito ay ang kalipunan ng mga naliwanagan tungkol sa agham, teknolohiya, sining at pamahalaan. Ulitin ko, kalipunan ng mga naliwanagan tungkol sa agham, teknolohiya, sining at pamahalaan. Ito ang mga pagpipilian natin. A. Water frame. B. Salon. C. Leviathan. O letter D. Encyclopedia. Alin kaya po dito ang tamang kasagutan? Hihintayin ko po ito. Okay po. Pagbati muna, James Wilson Cañete Games na nanonood from Godofredo Reyes Senior National High School. Okay, shout out grade 8 Daisy. Okay po. Tignan nga natin kung may nakakuha ng tamang kasagutan. Okay. Dahil ang tamang kasagutan sa katanungang ito ay walang iba kundi letter D, encyclopedia. Malamang sa malamang, alam na alam nyo o may idea kayo mga online kung ano ang kahulugan ng encyclopedia. Okay? Punta na po tayo sa susunod na katanungan. Okay. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa epekto ng revolusyong industrial? Wow, medyo mahirap ang katanungan na to. Tignan natin ang mga choices natin, mga online. Letter A, paggamit ng scientific method. B, nagkaroon ng urbanisasyon. C, pag-usbong ng mga lungsod. O letter D, paglaki ng agwat ng mayaman at mahirap. Okay, habang hinihintay ko ang yung tamang kasagutan, papatingin ko muna ang ating mga nanonood na online nakapapasok sa ating. Okay, medyo maingay po sa atin, no? Pagpasensyahan nyo na mga online. Okay po, batiin ko si Lea De Vera. Okay, Francine De Leon Panalangin, good afternoon sa iyo. Camelia Joy Balido at Justine Agonoy, good afternoon sa inyo. Okay po. Okay, sino kaya ang makakakuha ng tamang kasagutan para sa ating ikalimang katanungan? Okay, nagbibigay na ng kasagutan ng ating mga online. I think it's the right time for us to reveal what is the correct answer. And for this question, ang tamang kasagutan ay letter A, paggamit ng scientific method. Tignan nga natin mga online, sino-sino ang makakakuha ng tamang sagot. Francine De Leon Panalangin, Marniel Mendoza Soriano, Chris Daniel Fernando, Trixitan Enrique, Jillian Donato, Wilma Flores, Syra Soriano, Christopher Adrio Respicio, lahat kayo ay nakakuha ng tamang kasagutan. Okay, napakahusay ang inyong mga idea. Pwede bang malaman mga online ano ang nakuha nyong score? Out of 4, nakailan po kaya sila? Hintayin ko ang inyong kasagutan, pero habang naghihintay tayo, let's proceed kung ano nga ba ang ating leksyon at session ngayong araw. Okay po. Pinakamahalagang kasalayang pampagkatuto na susuri ang dahilan, kaganapan at epekto ng revolusyong siyentipiko, enlightenment at industrial. Okay, kung saan nakikilala ang mga dakilang ambag na nagbibigay ng pagbabago sa kaalaman ng mga tao sa panahong aking ibinanggit, nasusuri ang iba't ibang imbensyon ng mga sinaunang tao na naging pamana sa kabihasnan. So makikita natin sa ating leksyon ngayon kung gaano kahusay, katalino ang mga sinaunang tao. Wow, basahin ko muna ha. Ang gaganda ng mga score na nakuha natin, no? Okay, Catlea Soriano, 3 out of 4. Francine, very good, 4 out of 4. Okay, Mariel Mendoza Soriano, nag-miss out ng isa. 3 out of 4. Napakagaling. Okay.
Pag-usapan natin ngayon ang tinatawag na revolusyong siyentipiko. Okay, online. Ano kaya ang nakikita niyong larawan sa screen? May idea ba kayo? Okay. Ang librong yan ay ang tinatawag nating Biblia. Anong kinalaman ng Biblia sa ating aralin ngayon? Ang Biblia ang pangunahing pinagbabatayan ng mga Europeo tungkol sa kaalaman sa ating daigdig. Kaya lang dumating ang panahon o may mga bagay na mahirap nang ipaliwanag para sa Biblia. Okay, tignan pa natin to. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala na ang sentro daw ng sandaigdigan, okay, ang sentro ng universe, ng solar system ay ang ating planetang Earth. At ang lahat ng mga heavenly bodies ay umiikot dito. Kasama na ang araw, buwan, at mga bituin. Okay. Ang tawag sa teoryang ito ay ang teoryang geocentric, kung saan ang mundo daw ang sentro ng solar system. Okay. Ang tanong ko ngayon online, totoo ba o merong naniniwala ba kayo sa teoryang geocentric kung saan ang Earth daw ang gitna ng solar system at ang lahat ng heavenly bodies ay umiikot dito? Kayo ba ay naniniwala dito? Okay. Habang hinintay ko inyong kasagutan, basahin ko muna ang mga mahuhusay nating online na nagbigay ng kanilang ideya. Okay. According sa ating mga online, Mariel Kailustre, Ivan Yusi Aquino, Mariel Mendoza Soriano, Christopher Andrew Respicio, ang pinakita kong larawang kanina ay Biblia. Tama kayo. That is the Holy Bible. Okay. Now, ang tanong ko naman ngayon, naniniwala ba kayo sa geocentric kung saan ang mundo daw o ang planetang Earth ay ang sentro o gitna ng solar system at kalawakan? Mapag-iisip natin, no? Kasi naniniwala tayo, itunuro sa atin ng ating mga science teacher ang tungkol sa solar system at somehow tungkol sa universe. Okay po? Habang naghihintay ng inyong idea kung kayo ay naniniwala sa geocentric, batiin ko muna ang ating mga bagong pasok na online classmates. Raydan James Kababag Kabakungan na nanonood sa San Mariano National High School at pinapa-shoutout sa akin si Ma'am Gina Balbin. Crystal Jean Lagat Morales from Diamantina National High School, Cabatuan, Isabela. Si Angel Juan na nasa San Mariano National High School. Good afternoon sa inyo. Okay, balikan natin ang katanungan. Are you in favor or naniniwala sa geocentric? Okay, karamihan ng mga sagot dito ay hindi po. Oh, sige, tignan natin kung tama ang inyong kasagutan tungkol sa geocentric at hindi kayo naniniwala sa teoryang ito. Maya-maya, babalikan natin ang aking katanungan. Let's proceed to our next slide. Okay. Ang pamaraang siyentipiko ay pinaunlad ni Leonardo da Vinci. Sabi niya nga, ang agham ay walang kabuluhan at punong-puno ng kamalian kapag hindi nagdaan sa eksperimento ang ina ng kasiguruhan. So sa paniniwala ni Leonardo da Vinci, kailangan ang mga bagay-bagay ay dumadaan sa eksperimento. Kasi kapag hindi ito dumaan doon, definitely hindi ito o wala itong kwenta, maraming mga lapses at definitely wala siyang kabuluhan. Okay? Yon ang paniniwala ng isa sa mahusay na inventor ng sinaunang panahon, walang iba kundi si Leonardo da Vinci. Okay po? Next, ang teoryang heliocentrics ni Copernicus. Tignan natin, no? Kanina tinanong ko, are you or naniniwala ba kayo sa geocentric? Tignan natin ang paniniwala ni Copernicus. Okay. Si Nicholas Copernicus, ayon sa kanya, ang araw daw at hindi ang ating daigdig ang sentro ng sansinuko. O, tignan natin, no? Kanina kay Ptolemy, ang sabi niya, ang Earth ang sentro ng solar system at lahat ng heavenly bodies ay umiikot dito. Pero sabi ni Nicholas Copernicus, mali ka, Ptolemy. Sa aking paniniwala, ang araw ang sentro.
At ang lahat ng heavenly bodies kasama na ang ating planeta ay umiikot dito. Balikan ko ang aking unang katanungan. Kayo ba ay naniniwala sa geocentrics? Okay. Tama ka, Christopher Andrew Respicio at Lea Soriano, hindi totoo ang geocentrics kasi alam naman natin ngayon na ang araw ang sentro ng solar system at hindi ang ating planetang Earth. Okay po? Yan ang paniniwala sa teoryang heliocentric. Okay po? Bago tayo mag-proceed sa ating aralin, batiin ko muna si Kit Balbin. Okay? Shout out kay Ma'am Gina Balbin. Wow, Ma'am Gina, thank you so much for promoting Itulay among your students po from San Mariano National High School. At gayon din si Valerie Pimentel Palamora. Good afternoon sa iyo. Humahabaw Shaolin Cabarloc Carlos. Good afternoon, good afternoon. Okay po. Now, talakayin naman natin si Kepler at ang tungkol sa paggalaw ng mga planeta. Okay, tatandaan po natin ang dalawang bagay, no? Kapag ang isang planeta ay umiikot sa kanyang axis, anong tawag doon? That is rotation. At ang planeta naman ay umiikot sa araw, anong tawag po doon? That is revolution. O, ulitin ko ang pagkakaiba nila. Ang planeta sa kanyang axis, anyone, anong tawag po doon? Okay, very good. Kerubin Gabriel Villamor. That is rotation. Okay. At ang mga planeta naman o ang planetang Earth ay umiikot. Nakabuo siya ng isang ikot sa araw. Anong tawag doon? Once again, very good, Kerubin. That is what we call revolution. Okay. Pag-aralan natin si Johannes Kepler at ang kanyang 3 laws of planetary motion. Ang paniniwalang gumagalaw ang mga planeta sa direksyong pabilog sa araw. Magkakaiba rin umano ang bilis ng pag-ikot ng mga ito, mas mabilis daw ang mga planeta na mas malapit sa araw at mas mabagal naman ang paggalaw nito or pag-ikot naman nito sa araw yung mga planetang malayo naman. So makikita natin, no? Kaya pag pinagkumpara natin, alin ang mabilis o unang nakakakompleto ng isang complete revolution? Ang planetang Earth ba o ang planetang Neptune? Sige nga. Kung kayo ay nakikinig, yung mga planetang malapit sa araw, mabilis ang revolution niya. At yung mga planetang malayo sa araw, mabagal ang kanyang revolution. Now, balikan ko ang tanong. Between the planet Earth and Neptune, sino ang mas mabilis ang nakakakompletong una ng kanyang revolution sa araw? Very good, Christopher Andrew Respicio. Definitely ang Earth kasi ang Earth ay mas malapit sa araw kung ikukumpara natin sa Neptune. Tama rin ang sagot ng ating mga classmates na sina Lea Soriano, Ivan Yusi Aquino, Kerubin Gabriel Villamor, Camelia Joy Balido at Mariel Mendoza Soriano. Napakahusay, talagang ginagamit ang tenga at ang isip sa pakikinig sa ating session. Bati muna ako. Rhea Samano from San Mariano National High School. Micah Gail Lopez Zalum from Banquero Integrated School. Sino pa ba? Jasmine Batad from San Mariano National High School. Also, once again, Ma'am Gina, shout out ka rin ni Valerie Pimentel Palamora. Wow, thank you so much po sa inyo. Next, si Galileo ang dakilang siyentista. Bakit kaya tinawag na dakilang siyentista si Galileo? Actually, merong inimbento si Galileo Galilei na isang instrumentong magpapatunay sa pahayag ni Nicolas Copernicus. Sige nga, tignan natin kung ano yung bagay na naimbento ni Galileo Galilei. Okay. Dahil sa invention ito, nakita niya na gumagalaw ang daigdig paikot sa araw. That is nice. Hindi perpektong bilog ang buwan. Mayroong itong bundok at lambak, hindi lahat ng heavenly bodies ay gumagalaw paikot sa araw katulad ng mga buwan ng Jupiter. Ang tanong ko, ano ang naimbento ni Galileo Galilei? Okay po? Pagbati muna sa aking punong guro ng San Roque Dau High School, Dr. Remedios D. de Guzman. Ingat po kayo sa pag-uwi, madam. Okay po. Tama ka, Ivan, Kerubin, Carl Mariel. Ang kanyang naibento ay walang iba kundi ang gamit na gamit ngayon at talagang napakahalaga lalo na sa
pagsilip sa outer space. Ito ang telescope o teleskopyo. Napakahusay. Now, pag-aralan naman natin si Newton at ang kanyang gravity or yung kanyang law about gravity. Isaac Newton, isang English mathematician at professor. Gamit ang pinaunlad niyang teleskopyo, binuo niya ang Law of Universal Gravitation. Pinapaliwanag ng nasabing batas ang tungkol sa pwersang gumagabay sa paggalaw ng daigdig at iba pang heavenly bodies sa kalawakan. Ito ay ang tinatawag nating gravity. Sige nga online, bakit kaya tayo mga tao hindi tayo umaangat o lumulutang sa hangin? Bakit lahat ng bagay dito sa mundo ay nananatiling nakaapak sa lupa? Ano ang tawag sa puwersang gumagawa noon? Okay? May idea kaya ang ating online? Bakit lahat ng bagay dito sa ating daigdig o kalahatan, no? Hindi tayo lumulutang. Sana lumulutang na lang tayo, no? But no, kasi may puwersang gumagabay sa atin. Tama na naman kayo, Christopher, Ivan, Pelly, Marniel, ang tawag sa puwersang yon at Eliza Nicole ay gravity. Very good. Okay. Pumunta naman tayo sa scientific method. Okay. Sabi nga ni Leonardo da Vinci, kailangan lahat ng bagay ay dumadaan sa eksperimento. Pero, pag sinabi nating eksperimento, may bagay itong sinusundan or method na sinusundan. At ang tawag dito ay scientific method. Isa-isahin natin. Step number 1, ask questions. Okay, nagsisimula lahat sa isang tanong o sa mga tanong. Okay po? Susundan ito ng state a hypothesis. Ano ang idea mong sagot doon sa tanong? O, nakikita nyo, no? Unti-unti lumalawak. Next, conduct an experiment. Papasok na tayo dun sa ipinaliwanag ni Leonardo da Vinci. Ika-4, analyze the result. Kapag nakakita ka ng resulta mula sa isang eksperimento, agad yun na ba ang tama? No, kasi ang experiment ay series. Paulit-ulit na ginagawa para ma-determine kung tama nga ba ang resulta. Okay? Make a conclusion. Kailangan dumaan ito ng paulit-ulit na eksperimento bago tayo makapag-derive sa isang perpektong konklusyon. Pero tatandaan natin, no? Kahit meron ka ng konklusyon, definitely, pag pinag-aralan natin ang scientific method, babalik tayo sa step number 1, which is ask questions. Maraming bagay sa ating mundo, sa ating universe, ang kulang pa ng pagpapaliwanag. Malay nyo sa mga darating na araw, kayo, mga online na kausap ko sa mga panahong ito, ang makapagbibigay ng kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa isip ng mga tao. And I'm hoping one of you will become a great scientist na nagmula sa ating bansang Pilipinas. Okay, pagbati muna. LG Matalang, Bangkero Integrated School, Zaizi Marquez, Samera Giamed, okay, Edna Garcia, okay, good afternoon sa inyo, mga mahuhusay kong online viewers at learners. Next, mga siyentista at mga imbensyon. Okay. Nakilala ang imbensyon ni René Descartes. Sabi niya, pinaunlad niya ang analytical geometry na gamit ang instrumento sa scientificong pananaliksik, yung scientific method kanina. Tanyag siya sa kanyang pahayag na, I think, therefore, I am. Diba? Ang galing na René Descartes, no? Susunod ay si William Harvey. Inakda niya ang The Motion of the Heart and Blood. Sabi niya kasi dito, pinapaliwanag na dumadaloy ang dugo sa buong katawan at ang puso ang nagpapadaloy sa dugo. Yung pump na ito, no? Next ay si Robert Hooke. Natuklasan niya ang cell noong 1665 gamit ang kanyang imbensyon, ang microscope. Ngayon, ang tanong ko online, ano ang pinagkaiba ni telescope at microscope? Pareho silang may scope. No? Medyo nakakagulo. Ano ba yung micro? Ano ang tele? At bakit sila may parehong word na scope? Sige nga, subukan ko ang inyong idea tungkol sa microscope at telescope. Pero habang hinintay ko ang inyong kasagutan,
Proceed tayo sa lesson. Kilala si Robert Boyle bilang ama ng modernong chemistry. Ayon sa kanya, binubuo ang lahat ng bagay ng mas maliit na butil na nagsama-sama sa iba't ibang paraan. Okay, sila mga dakilang siyentista at inventor sa panahon ng siyentipiko. That is great. Okay, muli balikan ko ang katanungan, ano ang pinagkaiba ni telescope at ni microscope? Next. Punta na tayo sa panahon ng Enlightenment. Naisip din nila na gamitin ang katwiran upang subuking ipaliwanag ang kaasalan ng tao. Ang iba pang aspeto sa buhay gaya ng edukasyon, relihiyon, at pamahalaan na bigay daan sa period of enlightenment o panahon ng rason at kaliwanagan. Okay po? Ano naman ang meron tayo o nakapaloob sa period of enlightenment? Kanina sa scientifico, nakilala natin ng iba't ibang mga sciences at inventor ng mga sinaunang panahon. Okay? Pero dito, makakakilala na naman tayo ng iba't ibang tao. Isa-isahin natin sila. Sa panahong ito, nakilala si Thomas Hobbes dahil sa kanyang akdang Leviathan. Okay. Ang Leviathan ay isang uri ng halimaw na dagat kung saan inihilintulad niya ang pamahalaan at ang pakikitungo nito sa tao. Okay. Si John Locke, ang kanyang Two Treatises of Government. Okay. Si Baron de Montesquieu sa kanyang The Spirit of the Laws. Okay. Si Baron de Montesquieu, okay, ipinakilala or ibinigay niya sa atin ang separation of power, kung saan ginagamit ng mga bansang republika gaya ng bansang Pilipinas. Meron tayong executive branch, legislative branch, at judiciary branch. Okay. Pero mamaya may itatanong naman uli ako sa inyo, no? Pero basahin ko muna yung mga idea ng ating mga mahuhusay na online about the difference between microscope and telescope. Okay. Hanap tayo ng magandang kasagutan. Okay, Catlea Soriano. Wow, the microscope is an optical device that is used to see very small, no, unicellular organism, while telescope is an optical instrument that is used to see a very large object in space. Okay, mukhang English lifted ba to, Catlea, or sariling idea? How about Ivan UC Aquino? Ang teleskopyo ay ginagamit upang matignan o masuri ang mga bituin at planeta mula sa kalawakan. Samantala, ang microscope naman ay ginagamit upang makita ang mga maliliit na organismo. Okay. So, tandaan natin, no? Microscope, small object ang kanyang hinahanap. Telescope, far object o far distance object. Okay po? Balikan ko naman ngayon. Since nabigyan na tayo ng idea the difference between telescope and microscope, ang tanong ko ay tungkol sa binigay sa atin ni Baron de Montesquieu about executive, legislative, and judiciary. Okay. Tayo ay pinamumunuan ng presidente o pangulo. Okay. Kung ihahanay natin ang pangulo dun sa separation of powers o tatlong sangay ng gobyerno, saan siya? Executive, legislative, o judiciary? Sige nga, hintayin ko ang inyong kasagutan, maya-maya basahin ko ito. Okay? Isa pa sa nakilala sa panahon ng Enlightenment ay si François-Marie d'Arwet, na kilala sa kanyang mga panulat bilang Voltaire. Okay po? Ang paglaganap ng kaisipan Enlightenment. May paliwanag ang mga kaisipang Enlightenment sa pamamagitan ng mga salon. Ito ay ang pagtitipong ginaganap ng mga mayayamang kababaihan sa Europe, dinaluhan ng salon ng mga siyentista, manunulat, pilosopo at alagad ng sining. Now may idea na ako, mga online, kung bakit tinawag na salon ang isang lugar kung saan ginaganap ang pagpapaganda ng kadalasang mga customer na babae, no? Pero tignan natin, no, nakikita na natin ang kahalagahan or kakayahan ng kababaihan na magtipon ng mamuna sa isang pagtitipon noong pamampanahon ng Enlightenment. Okay? Ngayon talakayin natin ang encyclopedia. Ito daw ay ang kalipunan ng mga akda,
para na nagliliwanag tungkol sa halimbawa ng agham, teknolohiya, sining at pamahalaan. Nakilala rito ang mga griffin. Okay? Balikan natin ang aking unang katanungan. Sige, balikan po natin, no? Saan natin ilalagay ang Pangulo o Presidente ng Pilipinas? Anong sangay ng gobyerno? Sige nga. Okay, Camelia Joy Balido, Trixie, Marilyn, Kerubin, Samantha, Sigrid, Pelly. Lahat sila ay may iisang kasagutan. At ang iyong mga kasagutan ay tama. Ang presidente ay nasa executive. Very good, magaling, napakahusay, mga online learners. Okay po? Let's proceed. Revolusyong industrial. Okay, tignan naman natin ang revolusyong industrial. Naging daan sa pagkakaroon ng sistemang pabrika o factory system at nagpaunlad sa komunikasyon at transportasyon. Tignan natin ang mga naimbento noong panahon ng pabrika o factory system. Ang number one na bagay o mahalagang nare-reproduce ng panahon na yon ay walang iba kundi ang tela. At nasa screen nyo ngayon ang iba't ibang imbensyon, taon ng pagpapatent, inventor at kontribusyon sa paggawa. Kagaya ng flying shuttle ni John Kay, spinning jenny ni James Hargreaves, water frame ni Richard Arkwright, spinning mule ni Samuel Crompton, at power loom ni Edmond Cartwright. Okay? So lahat ng kanilang imbensyon ay may kinalaman sa pagpapabilis ng produksyon ng tela. Okay? Ang sistema ng pabrika, bakit ito naging mahalaga? Kinailangan itong ilipat sa higit na mas malalaking pagawaan. Hindi na sapat na nasa isang bahay lamang ang pabrika, no? Kailangan ilagay na ito sa mga malalaking pagawaan. Kasi remember, no? Malaki na ang demand sa tela during those times. Pinairal na rin sa manggagawa ang standardisasyon ng oras ng paggawa. 12 to 14 hours kada araw, 6 na araw kada isang linggo. Nagbigay daan sa pag-improve ng komunikasyon at transportasyon. Pagkakaroon o pagdami pa ng iba't ibang imbensyon. Naghanap ang mga Europeo ng mas mura at epektibong pagkukunan ng enerhiya. Okay, kilalanin natin si Thomas Savery na nag-imbento ng steam engine, pero hindi ito sapat. Dahil mas pinaghusay ito ni Thomas Newcomen at nagpakilala ng praktikal na gamit nito, walang iba kundi si James Watt. Okay. So makikita natin yung mga simple invention, simple na katanungan, unti-unti, umuunlad. Kaya sa panahon na to, may idea tayo bakit ganito na kaunlad ang ating planeta o mundo. Okay? Basahin ko lamang ang magandang idea ang shinare sa atin ng inyong classmate na si Kerubin Gabriel Villamor. Ang sabi niya, pag mataas daw ang demand, kailangan marami din ang magawang produksyon. Wow! Kerubin, pumapasok na tayo sa economics. That is correct. At huwag kayong aalis mamaya kasi kasunod ng aking lesson, walang iba kundi ang subject na economics, aralin panlipunan na. Okay. Bukod dito sa imbensyon, ang steam railway locomotive ni Richard Trevithick, steamboat ni Robert Fulton, steam locomotive ni George Stephenson, gayon din ang Stockton-Darlington Line, at ang telegraph ni Samuel Morse. Wow! Kaya lang, dahil nakikita natin umuunlad ang revolusyong industrial, magkakaroon ito ng iba't ibang epekto at ilan sa mga epektong ito ay number 1, nagkaroon ng urbanisasyon at pag-usbong ng mga lungsod. May good, may bad. Okay? Nagkaroon ng maraming suliraning panlipunan gaya ng kalinisan, seguridad at pabahay.
So definitely nakikita natin to sa kasalukuyang panahon. Kung nasa ng trabaho ang industriya, nandun ang mga tao. Ito ay matibay na pagpapaliwanag kung bakit mas maraming tao sa Maynila kumpara sa mga taong naninirahan sa mga probinsya. Kasi andun lahat ang opportunity para magkaroon ng trabaho. Sunod, epekto sa paglaki ng agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Umusbong sa lipunan ang panggitnang uri na binubuo ng mga investor, mamumuhunan, may-ari ng pabrika, mananalapi at mga professional. Okay. Ngayon, dahil nalaman na natin ang tungkol sa mga ideya, mga konsepto tungkol sa siyentipiko, enlightenment, at industrial, syempre, hindi tayo magtatapos na walang pangwakas na pagtataya. Unang tanong, siya ang tinaguriang father of railways. Clermont, Stephenson, Morse, o what? Sino sa apat na inventor ang father of railways? Habang naghintay ng inyong kasagutan, binabati ko si Crystal Kate Baguno. Siya daw ay nanonood at nakikinig na mula sa San Mariano National High School, SDO Isabela. Maraming salamat. At muli, teacher niya si Ma'am Gina Balvin. Ma'am Gina, thank you so much po. Okay? Ang tamang kasagutan para sa katanungan ito, walang iba kundi si letter B, si Stephenson. Proceed to the second question. Na-invento ni Thomas Savery ang unang steam engine na ginamit sa pagsasaka, pagmimina, pangingisda, o pagbubungkal. Ano kaya ang kasagutan? Ang tamang kasagutan para sa katanungan ito ay letter B, pagmimina. Let's proceed to number 3. Ang kaisipang ito ay tinatawag na teoryang patlang o sun-centered. Oh. Ang sun daw, ang sentro, hindi ang daigdig. Ano ang tawag sa teoryang yon, mga online? Ang mga pagpipilian, geocentric, gravity, heliocentric, o enlightenment. Okay? Ang tamang sagot sa number 3 ay letter C, heliocentric. Okay, punta na tayo sa ika-4 na katanungan. Siya ay tanyag sa kanyang pahayag na I think, therefore I am. Hooke, Boyle, Locke, Descartes. Correct answer for this question would be Descartes. Okay? At huling katanungan, sino ang kauna-unahang naka-invento ng steamboat na tagumpay na nakapaglalayag? Stephenson, Newcomen, Watt, o Fulton? Ang tamang kasagutan dito, walang iba kundi si letter D, Fulton. Okay? Muli, isa na namang maganda, kasiyasiya at aktibong session na naman ang naganap at ating napanood. Isa lang masasabi ko sa inyo, mga online, kayo ay mga ipanalong learners. Napakahusay mo at isa kang fantastic learners. Mga online learners, tandaan saan ng bahagi ng mundo, laging ipagmalaki, isa kang Pilipino, huwag kang aalis. Dahil kasunod ng aking session ng Araling Panlipunan 9 na tutor ay walang iba kundi si Tutor Carl at si Tutor Leonard. Muli, kita-kita tayo sa susunod na Thursday, parehong oras para sa Araling Panlipunan 8, kasaysayan ng daigdig.